Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Shoutout muna tayo no kung ayos na yung ating shoutout. Mhm. Shoutout. Tingnan natin kung lilitaw. Ma'am Linsudo, shoutout. Nabasa ko yung comment mo eh. Kailangan mag-comment ka kasi ng shoutout para makita yung shoutout. So ito yung mga magpapa-shoutout. Sir Manny Reyes, hello! Sa San Francisco City Hall, USA. Yung mga Pinoy po dyan sa US. Salamat, Sir Manny Reyes. Sir Kaipi, Sir Bato o Ma'am. Shoutout, magbenta din ako ng luxury na gamit. Tawagin kong Tambi o Tuluslos. Ma'am Lynn Tamori, hello, PCCP Tech. Sir Philip Estrada Carl. Almost 30k ka na. Sabi ganun. Oo nga, malapit na no. Sir Mark Christian Paulo Rada, hello. Sir Domingo Arador, Sir Jules. Sir Mike Ramirez. Tsaka sa anak niya daw na si Latrell Ramirez. Hello. Hello, baby Latrell Ramirez. Sir Michael Lucas. At yung kakambal niya daw na si Mike. Sir Neil Lester, hello. Kamusta na rin Sir Joseph Aperin? Patrick Pelin, hello. Sir Jeffrey D. Guzman, Sir Joban Gamiao. Si Sir Romeo Depositar, taga Caloocan City. Mataas ang uric acid tapos kinulam tapos may paranormal na sa bahay. Tapos tatawagin si Sir Ed Caluwag. Actually, kinukontak nga daw si Sir Ed Caluwag ni Awit. Di ba? Kinuwento sa akin. Sir Rafan, anong name nito ni Sir? Rafan Selans? Ayan, sabi ni Ma'am Linsudo. Pag walang nakalagay. Kasi ma'am, ang nangyayari, tinatype ko po kasi dito sa filter. Shout, labas na, lahat ng may type na shout out. Lalabas. Hello, old coffee shop. Hello. Sabi ganon yung dowsing rod ni Sir Ed, pwede ba gamitin yun ng walang gifts or ability? Hindi ko alam eh. Tatanong ko. Pero alam ko kahit na walang, kasi yung original, yung dowsing rod na yan, ginagamit yung pan-detect ng tubig. Ng mga, yung ng deep well. So, kahit na wala siguro, pwede. Hindi naman originally, hindi naman pang multo yan eh. Pang-detect yan ng tubig, ginagamit yan. Parang, na-discoveryhan yata na pwedeng pang-detect ng energy. Energy kasi dinidetect niya, hindi multo. 'Di ba? Ang multo lang kasi pinaniniwalaan. Parang EMF meter. Dinesign ng EMF meter para ma-detect mo kung may electromagnetic field sa paligid. Pinaniniwalaan lang na may na ang multo ay gawa sa electromagnetic field. Tinry namin to. Sige ha, pag nagkita kami ni Sir Ed, tatry ko yung yung dowsing rod. Pero tinry ko na yan sa apartment nila Sir Lance. Hindi talaga, kami dalawa ni Solja. Alam mo yung tinatry na kasi ang unang theory ko, di ba, may micro movement. Yung parang sinasadyang ituro kung saan. Sinubukan ko yan. Maniwala kayo sa akin. Ewan ko, hindi lang talaga siguro ako marunong dahil nung sinusubukan ko yan, sinasadya, let's say, halimbawa, nandito yung entity na sasadyain ko, masyado siyang loose. Iikot siya ng sobra. Mahirap siyang kontrolin. Ma'am, Sir Emer Crisostomo, Ma'am Imelda Basquines, Hampi Dampi, hello. Sir Erwin Rafael na ko na lahat. Nga pala, yung mga meron dyan, hindi para sa akin pwede kayong kumonta kay Sir Ed kung gusto nyo, mag-sponsor ng spirit box. Kasi nasira yung spirit box ni Sir Ed eh.
5,000 kasi yun sa Amazon eh. Yung ano yung ginagamit, wala, nasa baba spirit box ko eh. Yung ginagamit namin na yung tapos may magsasalita. Nabasa kasi yun sa kanya eh. Kung gusto niyo lang naman ngayon kung ayun, hindi okay lang. Anyway, proceed tayo sa main content. Ito yung ni-request sa akin na isa sa comments na basa ko. So ito yung actually na ko na to. Nareakan ko na yata to dati, kaya lang nung time na nirereakan ko to, ignorante ako sa ignorante ako sa 360 camera. Kasi hindi pa ako nagkakaroon ng 360 camera dati eh. Recently lang ako nagkaroon. So ito yung video. Yung may tumawid na bata. Sa kuha ng 360 camera, habang binabaybay ni Carl at ng kanyang kasintahang itago natin sa pangalang Camille, ang kahabaan ng highway na ito sa barangay Gusak, Cagayan de Oro City, madaling araw nitong March 3, makikitang halos wala ng tao sa kalsada nung bigla na lang may tumawid. Yung phase ng pagtawid niya, ma'am, is mabilis. Nag-ready na kami for impact. Pero sa halip na bumunggo, tila sumalpok lang daw sila sa hangin. So wala namang impact. Habang ang lalaking muntikan nilang masagasaan, biglang naglaho na parang bula. So dahil may 360 camera ako, naiintindihan ko na yung sistema niyan. Yung 360 camera kasi yan, dinesign yan para makita lahat sa paligid. 'Di ba? Tapos dalawang lens yan eh, isa sa harap, isa sa likod. Now, do sa app niyan, sa application niyan sa cellphone or sa tablet or kung saan nyo aanuhin, pag tinignan mo yung 360 camera na yan, pwede mo siyang diktahan kung saan mo itututok yung camera. Nagtataka ako dito nung tumawid yung, kasi hindi ko pa naiintindihan ng 360 camera dati. Nung tumawid kasi yung di umano'y multo, no? Yung phase ng pagtawid niya, ma'am, is mabilis. Nag-ready. Sige na, pakinggan na lang muna natin at mamaya magsasalita din naman yung expert dyan mamaya eh. Ipapaliwanag niya yung sistema ng 360 camera eh. Kasi may time dyan na sinasabi na parang nawawala daw. 'Di ba? Ready na kami for impact. Pero sa halip na bumunggo, tila sumalpok lang daw sila sa hangin. So wala namang impact. Habang ang lalaking muntikan nilang masagasaan, biglang naglaho na parang bula. Yung naglaho na yon, may explanation din yun. Kasi may range ang 360 camera na pag nilapit mo yung kamay mo sa gilid, mawawala din yung kamay mo. Kasi may stitching yun sa gilid eh. Kaya nga, yun yung yung selfie stick niyan, nasa range yun nung hindi nakikita. Kaya 'di ba ang mga 360 camera hindi nakikita yung selfie stick. Dahil nga may stitching kasi 'yan. Ipapaliwanag ng expert mamaya. Tinanong ko GF ko, nabangga ba siya? Pag lingon namin, kasi nga babalikan namin, pag wala na po. When we checked ourselves na wala talagang impact, walang tunog, walang nangyari sa amin. Ano o sino ang kanilang nakainkwentro? At from there dudugsungan na ng KMJS ng kwento hanggang i-explain ko ano yung nangyari doon sa video mo. Kahit puyat, sigurado raw si Carl na siya'y nasa tamang ulirat. Love, tara kape muna tayo.
Okay, sige, tara. Ang nature ng work namin is night shift. That's why pumunta kami ng madaling araw sa city po. We decided na magkape po sa city. Sanay na rin daw siyang baybayin ang naturang highway kahit 10 oras na ng gabi. Pagka ganong oras po, wala na po masyadong tao kasi wala namang gimikan. Puro lang gasoline station. Hanggang may napansin na raw si Carl. Nakita ko na siya sa kabilang side. Nagminor na ako from 100 to 80. Tapos nagsignal na ako. Habang tumatawid siya, hindi siya nakatingin sa tinatawiran niya. Pag abot niya sa gitna ng daan, nag-stop siya. For a second sa gitna. Nag-change ako ng lane sa slow lane para hindi ko siya mabunggo. Sa kanya ako nilingon. At ang lalo pa raw nagpahilakpot sa kanya. Wala siyang mukha, blurry lang siya. Hindi siya Hindi, sa ano to sa quality ito ng camera Depende ano bang klaseng 360 ang gamit mo. Kasi mga old model ng ng 360, ganyan din May 360 camera ko, ang lalo na pagka mabilisan yung kilos, blurry talaga yan, tas low light pa. 'Di ba? Hindi sa akin hindi to kababalaghan. tumakbo para tumawid. Tumakbo siya papunta sa akin para banggain talaga kami. Hindi siya Nag-ready na kami for impact. Straight lang ako. Kaysa naman lumiko ako, may truck doon, nakatambay. kahit nga yung mga signages na itong nasa paligid, blurry din Hindi mo naman may expect na makapture yung mukha niya talaga na kasi may movement kasing nangyayari. Magiging blurry talaga lahat. Pagkabangga niya, pagtingin ko, nawala na. Yung action ng tao, parang magpapakamatay siya. Baka problemado lang yung tao. Nung una, inakala pa raw ni na Carl na may nangmomodo sa kanila. Yung nag-a-acting na magpapabangga, maghihiga lang bigla. Tapos hihingi ng pang-hospital. Since wala namang bangga or impact or Hindi nga, decided to hindi nga na-mention sa sa video nyo na nawala bigla 'Di ba? Ang sabi lang dito, sinadya ba yun? Yun lang ang sinasabi nyo sa video nyo Tsaka isa pa, ito nung naano nyo yan, ng tao, parang magpapakamatay siya. Baka problemado lang yung tao. nung nangyari yan, yung pagtawid na yan, Inakala pa raw ni na tama, wait lang. na may nangmomodo sa kanila. Yung nag-a-acting na magpapabangga, maghihiga lang bigla. Tapos hihingi ng pang-hospital. Di ba? Yung pag ganyan, dapat kasi nung time na akala nyo na bangga, pinan mo na agad yung camera sa kanan Ang problema, doon ka lang sa kaliwa nagpapan. Kasi ang nangyari nun, napatigil kayo sa bilis ng galaw, mukha siyang nawala, pero nandun pa rin yun. Baka nga nakalampas yung hindi mo pinan sa kanan yung camera Kasi mapapan naman sa kanan yung camera nun dahil sa application mo na siya ituturo kung saan mo siya gustong paharapin. 360 kasi yan. Kasi Diba? wala- Ang mas pinili ni Kuya yung ibaling lang sa kaliwa yung yung camera. ang bangga or impact, or we decided to let go and offer prayers para po sa taong yun. Baka malalim yung problema. Sigurado ka ba? Wala kang nakita o naramdaman sa likod? Wala. Siguro tignan lang natin sa video. Isa mo. Panoorin natin. Pagka-uwi, agad na ni-review ni Carl ang nai-record ng kanyang 360 camera. Pagka-check ko ng video, nagtaka ako, kinalibutan, ma'am. Si Carl kasi hindi na namalik mata. Bakit pakaliwa yung kabig ng camera? Dapat pa kanan? Dahil dun tumawid sa kanan yun Feeling ko successful yung pagkatawid nito. Kitang may tumawid nga. Diba? Yung pagkawala niyan, napunta siya doon sa stitching part. Kasi dalawang lens yun Sa stitching part nun, may certain range yun na nawawala talaga. Kahit kamay mo, ilagay mo doon sa stitching part na yun, mawawala yun. Bibigyan ko kayo ng example Meron akong 360 camera na video, yung wire nga putol Tingnan mo Pero charger yon na nakasaksak sa 360 camera. Wait lang nasaan na?
Yung nire-review ko yung ano, yung X3. Ito. Lahat yan pwedeng itutok kung saang part. Magandang pang ghost hunting to eh. Kaya lang ang pangit niya sa lowlight eh. I don't know do sa X5. Kaya pag nagka-budget ako, bibili ako ng X5 talaga eh. Kahit lowlight yun, ang ganda. Ito yung setup ng 360. Kung makikita nyo, may wire yan. Nakikita nyo yung wire na nakatusok doon sa 360 camera. Yan. Diba? May wire. Now, pag pinlay ko na yan, kasi charger ito eh. Charger ito na nakasaksak sa 360 camera eh. Pagka, parang drone shot. pagka pinlay mo na yan, ayan o, nakikita nyo may stitching dito na gumagalaw-galaw. Tapos may certain area yan, pag ihaharap ko sa akin yung camera, ayan o, nakikita nyo, may transparent, nakikita yung wire dito. Yan o, nakikita yung wire na nakalutang na yan. Oh. Ayan o, sabi kong ganun dito sa caption. Actually, chinecheck. Amo. Wire ng charger. Kita ko. Yung footage, nakikita ito. Di ba? May range doon na na napuputol talaga. So ang theory ko dun sa 360 camera na yon, well, ipapaliwanag naman ng expert yun mamaya eh. Hindi nakikita to eh. Chinecheck yung footage. Anyway, Pag napupunta yan sa certain distance kasi ito, nakikita mo napuputol yung wire niyan. Okay na? Kaya kung babalik tayo dito sa 360 camera na kuha nito sa dito yung nawawala na yan. Nasa range siya nung nabubura. Kasi kailangan maging seamless kasi yung pagdugsong nung dalawang lens niyan eh. 'Di ba? Yung pagtawid niya, tinan nyo. Hindi nga namalikmata. Kinalibutan, ma'am. O, pagtawid niya, Kasi hindi nga namalikmata. Kitang-kitang 'di ba? Nung time na nawala siya, nandun siya sa part ng camera may tumaw na nawawala talaga siya. Katulad nung wire nung charger ko na nakikita nyo nakalutang. na hindi nga lang maaninag ang mukha. Wala kang makikita mukhang 3D na blur. Iba talaga. Nahirapan kami i-absorb yung nangyari na hindi pala talaga yung tao. So may psychological effect siya afterwards. Tsaka nakakapagtaka doon, bakit hindi mo pinaling yung 360 camera sa kanan? Sa kaliwa lang. So, sa mga madilidilim, nasa isip ko parang may nakatingin sa akin. Tapos Feel- dudugsungan na nila yung ng istorya. Doon na tayo sa ito tingnan natin dito kasi parang may namatay daw eh. February 2024 nung madaling araw, wala naman po kaming natanggap na report regarding doon sa nakita doon sa kamera. Bihira lang naman yan yung mga hit and run. Kung meron man, natitrace din naman namin. Nagtanong-tanong din ang aming team sa lugar na yun. Ilang metro lang ang layo mula sa highway. Noon pa man daw, may mga aksidente nang naitala sa lugar. May nagpakamatay din dyan, saka maraming na-disgrasya. Maski hindi pa nag-viral, ma'am, talaga may nagpaparamdam na talaga. Nadagdagan nung nakikita sa dashcam na talagang mas nakakatakot na. Hindi talaga tao yun, espiritu talaga yun. Maraming nagkarerera ng mga motor at sasakyan. Maraming na-aksidente at nadisgrasya dito. Information bias. Sa kanilang pag-iikot, may napagtanungan silang trabahador sa isang hardware na di umano kilala raw ang lalaking nakainkwentro ni na Carl. Kilala niyo, ma'am? Opo, kilala ko to. Kasi matagal na namin yan kasama na sa budiga. Ang lalaking nabundol nila, malaki raw ang pagkakahawig sa dati nilang kasamahan na si Ikoy. Sigurado akong siya yun. Pati yung jacket niya, pati yung lower niya, siya yun. 100% siya nga. Ang galaw niya kasi arong-klaro siya nga. Paano klarong-klaro eh, wala nga muka yun. Ito ng aming team ang pamilya ni Ikoy.
hanggang meron silang ipinagtapat. Mula nung August, 7 months na talaga. Kinamatay niya ay Sino si Ikoy? Hanggang ngayon hindi ka pa rin siya tanggap na nawala na siya. Multo nga ba nito? Ang halos na bundol ng motor? Sa tingin nyo, si Ikoy din talaga yung nasa video? Nasa range siya nung ano eh, nung hindi nakakita. Susunod na, Namimiss ko siya eh. kasintahang Carl at Forward lalaki lang natin, biglang tumawid. Pero naglaho naman na parang bula. Sa kanya ako nilingon, wala siyang mukha, ma'am. Pagtingin ko, nawala na. Sa pag-iikot ng aming team sa lugar, pero si Ikoy, mahigit 7 buwan na raw patay matapos itong atakihin sa puso. sobrang mabait niya. Tapos, hindi kami nag-aaway noon. Pero bakit siya magbumulto sa kalsada? Madalas daw talagang tumawid ito ng kalsada. Madalas. Kwento ni na Carl. Madalas pala tumawid. Papasok sa hardware. Sa kabila yung trabaho niya, tagtawid talaga siya doon araw-araw. Pero kumbensido kaya silang si Ikoy nga ang muntika ng mabundol ni na Carl? Kinabahan ako kasi parang di pa ko handa ba na makita na ganun, na bubalik siya ganun. Kung totoong bubalik siya, di ko alam bakit. Bakit doon sa Sikeli pumunta, di ko alam. Namimiss ko lang talaga siya. Nalala ko pa rin siya eh. Kaya nga, hanggang ngayon hindi ka pa rin siya tanggap na nawala na siya. Namimiss ko siya eh. Forward lang natin Ang tanda naman kasi nitong ano. Sa tingin nyo, si Ikoy din talaga yung nasa video? Hindi po kasi kami naniniwala na may kaluluwa ang bumabalik. O baka nga siya, pero kung siya talaga yun, masaya na naman ako kasi nagpakita siya. Ipinasuri namin Yan. yung expert ang makapanindig balahibong puha. Very dark yung footage, underexposed. Yan, nagkakaroon ng motion blur, shutter speed masyadong mabagal. Nahihirapan yung camera na i-stitch yung harapan at saka likod ng footage. Diba? Ang 360 camera, multiple lenses yan. In some cases, yung mga apps na ginagamit ng mga video editors natin, kayang-kaya na nilang gawin ngayon yan. Hindi siya tumagos na go. It's a glitch. Tao talaga yan na tumawid. Para sa ako, tao ra to nga ni tabok. Who knows pod nga basin manipulated pod or gi-edit Hindi siya manipulated. Ano lang talaga. Sa stitching yun ng dalawang lens. Pinakita ko naman ng example sa inyo, di ba? Yung wire ng charger, nakikita pero putol. ang kanang video. Murag dili kay kun wa kay ko na convince sa video gyud. Opinion nila yon, hindi ko control yon. Hindi opinion yon. Pag sinabi mo kasing opinion, base yun sa sa paniniwala. Yun ay objective yun. Subjective ang opinion eh. When you say objective, hindi mo pwedeng tutulan yun. Di ba? Hindi mo pwedeng tutulan. Na-establish na natin na ang 360 camera ay nagagawa na maging invisible kapag nasa range siya nung stitching ng dalawang lens. Di ba? Pinakita ko naman sa inyo dito eh. Ayan o. Saan na ba yun? Ayan o. Nakikita nyo yung wire netong charger ng 360 camera ko, nakikita Marami rin. Di ba? Kasi may stitching dyan. Pag pumasok ka sa range ng stitching niya, nagiging invisible. Yun yung selfie stick neto, invisible eh. Yan hindi nyo nakikita yung selfie stick niyan, di ba? O paano nangyari yun? Ano ba yan? Kababalaghan din yan? Nasa ng 360 yan. Hindi yan kababalaghan mga men. Huwag nyo ipilit na opinion nila yun. Hindi opinion yun. Establish na yung fact na nangyayari talaga sa 360 camera yon. Huwag na tayo matigas ang ulo.
Sabi ng tao, hindi ako marunong mag-edit. Kinuha ko lang yun sa 360 camera ko. Kaya nga, dapat ang ginawa mo, kuya, nung time na nabangga mo yan, ipaling mo sa kanan yung 360. Iaano mo lang yun isuswipe mo lang yun sa kabila makikita mo kung talaga nakatawid siya Bakit hindi nyo ginawa? Mga motor at sa mga passengers na mga vehicle, speed limit lang talaga ay 30 kilometers per hour. Sa ating mga motorista talagang pinapaalala natin, mag-iingat tayo sa pagdadrive at alalahanin natin na 9:27. Ang simbahan hindi po nagtuturo na mayroong mga kaluluwang ligaw. They will go to heaven, hell, or purgatory. It's demons or fallen angels. Saan yung purgatorio? Wala namang purgatorio sa Bible. Ang tanong po ng iba, sino yun? The same clothes, the same movement, the same actuations. Ang sagot ng simbahan, be careful kasi po ang demonyo ay tinatawag natin yung father of all lies, father of all deception. Do not believe immediately na yun po ay mga kaluluwa. Remember that God is more powerful than any entity. Ginoong Jesus. Samantala, sa hiling na rin ng mga residente, lumapit ang aming team sa Archdiocese of Cagayan de Oro City para pabasbasan ang pinangyarihan ng insidente. Okay na rin yan. At least na-bless yung lugar na. Pero dahil sa glitch ng 360 camera, I command you mangyayari yan. without doing harm to all the people passing this road. Ipinabless na rin ni Carl ang kanyang motor at bahay. Ngayon na nabasbasan na po yung motor at bahay namin, confident na po ako, may relief na. Hiniling ko po sa prayers ko, hindi na kami gambalain. Bigyan ako ng Diyos na panatag na loob. Sa mga bumabiyahe ng gabi, mag-ingat, lalo na sa mga madidilim na bahagi ng kalsada para hindi tayo madisgrasya sa isang kisap mata. Thank you so much. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.